Talakayan agad tayo mga kapuso, sabay naman ng mga balita Sunday. Ako yung kapusong Orly Trinidad. Nasa ating pong linya, pasensya na ho kayo kasi hindi ho talaga ako makontento sa panayam nung Friday ba yun, o Thursday. Nagkausap po kami ni Dr. Renato De Castro, ni Professor De Castro dito sa binabanggit ng geographical link ng interpretasyon po ng China. Kanila po ang Batan Island. Ang pagkakaalam ko kasi pag pinag-usapan ng geographical link, ginagawa ho yan ng mga scientists, no? Yung mga nag-aaral ng geography para malaman ng trade relation, cultural, social relation ng mga bansa na hindi ho natin alam. Meron para tayong connection kung saan-saan man yan. Hindi lamang po sa hindi lamang po yung lupa o mga land bridges na naging subject po ng inyong mga talakayan sa nung kolehiyo. Kundi pati na rin ho sa kultura at kung ano-ano pa. Pero hindi yung ibig sabihin ito para sa akin na kung meron tayong relation geographically sa isang bansa, atin na yon. Alamin natin na karagdagang paliwanag po dyan ni Dr. Renato De Castro, Defense Analyst and Professor ng Department of International Studies ng De La Salle University. Professor De Castro, magandang umaga po muli sa inyo, sir. Si Orly Trinidad dito sa DCWB. Magandang umaga, Orly, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Pasensya ka na, talagang sinabi ko sa iyo, babalikan kita dahil bitin ako sa ating Walang talakayan. problema yan ka, Orly. Alam mo naman kang sabi ko sa iyo, I'm at your beck and call. Talaga naman. Ito kasi hindi naman ibig sabihin na kung anong ating malalaman matutukoy sa anumang uri ng geographical link, yan man ay sa koneksyon, sa kung ano-ano man, kultura, kung ano pa man, ay nangangahulugan ba na ang isang lugar atin na, Professor De Castro? Geographic yan eh. Kasi naman ang konsepto ng bansa, socio-political. Okay. Kasi kung tama ka, Orly, no, sasabihin mong geographic link, madami. Unang-una nga, may termino na tinatawag, no, yung first island chain. No, na mga isla, mga archipelago na kaduktong, no? Katulad nga yung tinatawag na konsepto ng first island chain, ang Japan, tas Okinawa, Taiwan, Batanes, Pilipinas, link yan sa tinatawag natin first island chain. Link rin tayo sa tinatawag natin Ring of Fire. Yung, kumbaga, yung fault lines na nagbabanggaan yung Pacific tsaka Asian Plate. Kaya nga, link tayo hanggang Indonesia. Nandun tayo sa fault line. Link din tayo in terms of climate. Diba, pag may tumamang bagyo sa Pilipinas, akyat niya ng Taiwan, papunta ng Japan. So, tama yan. Pero hindi yan basihan para mag-claim ka ng teritoryo mo. Alright. No? Kaya even yung claim ng China sa Taiwan, walang basihan yan dahil hindi pa naman yan nasasakop ang Taiwan eh. Ano bang lumabas sa pag-aaral ng kaibigan mong si Panday? Panday. Panday. Ano yan? Professor yan. Nakatapos na yan ng PhD niya. Ang focus talaga niya, Philippines. Okay. Sa Jinan University. Okay. Ngayon, sabi ni Secretary Tess Lazaro, hindi naman daw government officials yan. I think that's a very naive view kasi Orly, no, tama nga, no, hindi yan official pero member yan ng partido. Alaman na natin sa China, hindi mangyayari yan kung walang basbas ng partido. No, may ano yan, ano yung link natin dyan? No? Unang-una kasi, ang Jinan University, Orly, ano yan, universidad yan na tumatanggap ng mga overseas Chinese. Alright. Kaya very active dyan ang Communist Party of China kasi dyan siya nagre-recruit ng mga membro ng partido na pwede mag-operate under na tinatawag natin United Front Operations. Dyan din nagre-recruit ang Chinese Intelligence Agency, yung Ministry of State Security. Okay. So talagang maano yung connection yan. Hindi, sabihin natin, hindi talaga gobyerno. Pero lahat sa China, gobyerno. Dahil ang namumuno dyan, partido eh. May influence sa tingin ninyo, Professor? Influence operation yan. Pakanaya ng partido. Unang-una, hindi naman magkakaroon ng ganyang komperensya kung walang basbas ng partido. At pangalawa, hindi yan ikakalat ng Chinese media kung hindi yan talaga may na basbas agad ng partido. So, I think it's a very naive view na sabihin, hindi naman link sa gobyerno yan. Link yan sa Communist Party ng China. Maging mga taga-Batanes, nilinaw na po ang kanilang paninindigan sa usaping ito. Wala po gustong magpalit ng pangalan sa pangalang Chinese, lalo na sa mga taga-Batan Island.
Nevertheless, itong paano ang dapat natin gawing kung kinakailangan natin man siguro, nagmamapa po ng pagtutulog, magpawali nating opposition, kailangan pa ba natin itong pag-aksayan ng panahon at dalhin sa tulad ng usapin sa arbitral tribunal kung ganitong uri ng mga paglilinaw o sapat na ho itong malaman natin mga kababayan kung ano ho talaga itong katotohanan sa likod po nitong pananaw ng isang Chinese scholar? Hindi, ano yan, kumbaga tawinin natin, bakit ginagamit ng Partido Komunista ng China itong mga akademiko na to para ilahad yung naratibo na yan. Ayun yung dapat nating tutunan, Ka-Orly. Dalawa yan. Dalawang motibo. Unang-una kasi, talagang gigil na gigil sa atin ang China dahil nakipagkasunduan tayo sa Japan. No? May security relations tayo sa Japan. Opo. At nagkasundo si President Ferdinand Marcos Jr. at si Prime Minister Sanai Takahashi na magkaroon ng delimitation talk doon sa tinatawag nating extended continental shelf. No, pag-uusapan natin at posible kinatatakot ng China na pagkatapos ng delimitation talk, magkaroon tayo ng joint development with Japan. Dahil sa ngayon ang Japan, inipit ng China ang Japan sa exportation ng rare earth. So nakadiscover ang bansang Japan na pwede pala kumuha ng rare earth sa seabed. Nagawa niya na. So ayan ang kinakatakot ng China. Kaya ngayon ang China, no, kasabay nito, tandaan natin, nagko-conduct na ng patrol ang Chinese Coast Guard. Hindi lang sa West Philippine Sea, South China Sea, doon sa east ng Taiwan at east ng Palawan. Alright, So dapat na lang bigyan nila ng basyan to, sabihin nila, talagang paano nila, kanilang Taiwan, kanilang Batanes. Pangalawa nga Ka-Orly, sa nabanggit ko sa iyo na pag-usapan natin, yung binabalak ng China by 2027. Yung pananakop ng Taiwan na in-announce na ni President Xi Jinping as early as 2014, no? Nakikita na natin yan, yung mga activity ng mga Chino dito sa Pilipinas. Bakit napakaraming alleged firings na kumbaga nabas ng ating gobyerno last year, di ba? Ilan yan? Ang Batanes, no, part yan ng Luzon Strait. No, nung balikatan exercise, nakita na natin, pinakita ng United States Marine tsaka ng 25th US Infantry Division na talaga kung magkakagulo sa Taiwan, maaari sila doon pumasok mula sa Batanes. Kaya kumbaga nagsiset na ng stage itong mga ating mga fellow akademiko para magkaroon ng rasyonal kung balak man nila talagang sakupin hindi lang ang Batanes, pati ang buong Luzon Strait. Kasi nga, yung maitim na balak nila by 2027. Okay. So, sa tingin ko, sapat na itong pagbibigay ng karampatang impormasyon. Pagpapakalat ng tamang punto sa ilang mga mahalagang binabanggit ng China na pag-angkin. Sa tama na siguro ito. Marapat na ito. Lagi binibigyan natin ng pansin at bigat sa iba't ibang espasyo kung maaari, kung meron man. And then, maganda Ka-Orly yung posisyon ni Secretary Gibo Chidoro. Talagang dapat we have to take it seriously at inutusan niya ang sadantahang lakas na palakasin ang presensya natin sa Batanes. Tama yun. Hindi lang yan, katulad na sinasabi ko, hindi magpapakalat ng ganyang naratibo ang Partido Komunista ng China kung kung wala yung binabalak. At ang kagandahan lang, hindi naman tutuloy yata dito ang LGU ng Batanes dahil nalabas ang balitang yan. Pati sila talagang nagbigay ng negatibong reaction po dyan. And siguro, ang mga opisyal po doon, hindi ko siguro tututol sa ganyang plano. Hindi naman sila katulad ng mga opisyal ng LGU ng ilang mga lugar dito sa Luzon na nung maglalagay ng mga kung ano-ano man para sa balikatan, nag-react dahil ayaw magalit ang China. Nalala ko yung gobernador na yon. Pumasok na sa isipan ko. Meron nga pang Ka-Orly nagsabi, bumisita daw yung Chinese ambassador doon. Ito symbol daw na talagang na-recognize. Bumisita. Nag-indicate ng diplomatic action. Pero nagmamatsyad na rin yun. Kasama na doon. Anyway. Tinitignan niya na kung una-una tinitignan niya siguro kung gaano kahaba yung airfield doon sa Basco. Anyway, kasi pag nagkaroon talaga ng gulo dyan, talagang ayan ang gagamitin ng AFP, gagamitin niya ng US Marine Corps, gagamitin niya ng US Army. Okay. July 12,
paggunita doon sa pinalabas na arbitral ruling sa West Philippine Sea ng Permanent Court of Arbitration na kinilala po ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngayong araw na ito, ano ang para po sa inyo kung kayo bibigyan ng pagkakataon at makapagpaliwanag siguro sa inyong mga estudyante, sa inyong mga kapwa siguro kasamahan, paano ho ninyo ihahayag, i-describe ang araw na ito para po sa mga Pilipino, Professor De Castro? Importante po to, no? Kasi tignan muna natin yung esensya ng July 12, 2016 ruling and ano pa yung implikasyon nito, no? Tignan muna natin yung esensya. Ang esensya nito, binaliwala yung tinatawag nating 9 ngayong ginawang 10 dash line ng China. No, na hindi ka lang pwede maglagay ng dash line diyan para sakupin ang 85% ng South China Sea. Ang sinabi ng Arbitral Tribunal ruling to, membro ang China ng United Nations Convention of the Law of the Sea. UNCLOS. Pag nagmembro ka dyan, ka-Orly, i-renounce mo na any historic claim. Ang ginawa ng China, pumirma, tapos biglang sinabi, may historical claim. Historic claim. Tapos pinunaho siya nung una pa lang, dalawa yung aspeto nung ruling ka-Orly. Una yung jurisdiction. Sinabi ng jurisdiction, sasali-sali ka dito, tapos iba-violate mo. No? Kumbaga, pumunta kayo ng party, sabi ng party sa isang ito susuotin natin. Ito suot natin. Tapos sasabihin sa'yo, magsuot ka ng balong, papasok ka doon, baong ka. Ikaw pa galit. O sinabihan ka na, dapat ganun ng China. Pumirma ka doon, tapos pag pirma mo doon, i-renounce mo yung any historic claim, tapos ipamumukha mo ngayon. Pangalawa doon, of course, yung issue ng isla. So ayun talaga, hindi naman yung issue ng kung ano yung atin, it's a matter na tinatawag natin territorial rights. May karapatan tayo na explore yung resources. At ang pinaka-importante dyan, ka-Orly, kung paano ba magbibehave ang China as a great power. So, pipirma ka, tapos babaliwala mo, tapos pamumukha mo, walang kwenta yan. Reflection to na China bilang isang malaking makapangyarihang power, ayaw niya ng any constraint. May kasabihan nga tayo, no? Sa political science, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. So pagtanggi ng China na kilalanin yung Arbitral Tribunal ruling, nakikita natin ang ugali ng China bilang isang great power. Alright. Ayaw niya ng any constraint, gagawin niya ang lahat para makakuha niya ang gusto niya. Ayan ang nakakatakot at kapitbahay natin ng China. Ang nakakalungkot lang, hindi ho siguro natin masisisi yung ating mga kababayan na mag-iisip na maaring isa sa mga nasa likod, sa mga panawagan at pagkilos na magkaroon ng pagbabago sa ating gobyerno ay ang China rin. Dahil parang tinik sa dibdib itong paninindigan ng ating administrasyon sa kanilang patuloy na pagkamkam sa West Philippine Sea. Ano sa tingin niyo, Professor? At sabi nga nung ilang nating kasamahan, ang mga Chino hindi lang nasa West Philippine Sea, nasa South China Sea, nasa loob ng nalipunan natin. Kung paano pinapasok, kung paano, kumbaga, kinukurap yung mga politiko natin, yung mga pananaw ng ating mga journalists na bumibisita sa China at mga ilang akademiko. Hindi lang mga hindi lang mga journalists ka, Orly. Marami din mga kabaro ko na talaga pong talagang daig pa yung mga Chinese academics. Ayoko na palalimin yan dahil magagalit yung aking hinahangaang professor dahil meron dyan, nasisita yung kanyang pagpunta-punta sa China, nagagalit. Paborito ko pa naman yan. Professor, okay, maraming salamat sa paliwanag at akin tinatangkang hanapin yung binabagit mong si Panday dahil mukhang na kaibigan mo pala yun eh. Pupunta dito yung ka-Orly. Mga 1 or 2 years ago, nag-organize pa siya ng isang conference dito. Talaga naman pag nakita yun, sabihin nyo kung gusto ko siya makakausap at tatanungin ko sa mga tanong, ano ba yung interpretasyon niya sa geographical link? Anyway, baka magulat ka dyan, ka-Orly, mag-Tagalog sa yan. Marunong araw. Manasabi sa akin, matatas mag-Tagalog. Matatas. Nakikipag-usap siya kasi sa ilang mga pro-China group dito in Tagalog.
Professor, maraming Nag-stay na salamat. siya dito. Matagal siya nag-i-stay dito, Ka-Orly. Okay. Ano na yung 6 months. Professor, maraming salamat. Good morning po sa inyo, sir. Doc, Professor De Castro. Okay. Yun. Okay, maraming naputol. salamat, Ka-Orly. Napuputol. Uulitin. Okay, thank you po. Again, Thank you, sir. I'm at your beck and call. Thank you, sir. Salamat po sa inyo. Defense Analyst and Professor ng Department of International Studies ng De La Salle University, Dr. Renato De Castro.